Alam niyo mga kababayan, itong nangyayari ngayon diyan sa Senado, itong hindi po pagsipot ng majority doon po sa plenary session, hindi po ito basta-basta ginagawa lamang. Oo, sa totoo lamang po meron po itong mas malalim na dahilan. Well, ito ay aking personal na opinion at analisasyon lamang sa mga bagay na ito mga kababayan. Kung inyo pong matatandaan mga kababayan, nung araw po na inaresto po itong si Jinggoy Estrada, ang bilang po ng majority at saka itong minority ay 12-11. At matapos nga na mabitbit, mabitbit talaga ano ba yung mga terminology natin. Ayun na nga, oo, matapos nga pong mabitbit o kaya maaresto po ng PNP CIDG itong si Jinggoy Estrada, ang naging bilang po ay 11-11 na po. Oo, at para po magkaroon po ng panibagong palitan o kaya para mapalitan ang liderato po ng Senado ay kailangan po ng Magic 13. Yan. Pero ayon po sa may mas nakakaalam sa mga eksperto at nakakaalam po ng proseso diyan, kahit 12-10 daw po ang bilang, halimbawa, naging 12 yung minority at naging sabihin natin 10 yung majority ni Cayetano, automatic pala mapupunta ang majority sa may mas mataas na bilang. Ganun po pala 'yon. Kaya ito po ang kinakatakutang mangyari ni Senator Alan Peter Cayetano. Ganun pa man po, sa bilang na 11-11, talagang mahirap na pong hawakan ng majority. Mahirap pong hawakan ang control ng majority. Kumbaga ba sa gulong ng motor, medyo manipis na. Ito ay maaring gumewang o kaya sumabog sa anumang oras. Yan habang tumatakbo siyempre. Kaya ang pinakamagandang gawin ay itigil muna ang pagtakbo niyan. Parang ganun lang po yan. Ganyan po ang ginagawa ngayon na majority at sinasabutahin nila ang plenary session. Hindi po kasi pwedeng magkaroon ng sesyon o kaya yung tinatawag na nilang plenary session. Kung wala po ang presiding officer at yan ay ang presidente ng Senado na si Peter Alan Cayetano. Ang ginagawa po nitong majority na yan, para hindi po matuloy ang sesyon. Alam nyo nangyari doon sa unang araw, ang ginawa po nila, personal nilang inihatid si Jinggoy. At hanggang doon sa Sandigang Bayan talaga hinatid nila itong kabarkada, katropa at kapanalig nila na si Jinggoy Estrada. At hindi na po bumalik. Lumipas na nga lang ang maghapon. Hindi na po sila bumalik. At maraming nainis doon sa loob po ng bulwagan. Dahil nga po, yun nga, di ba, bali-balita, pinatayan sila ng internet, pinatayan sila ng aircon. Ayun, nakita ko pa nga si Senator Risa Hontiveros na paypay ng paypay. Kaya naisip ko tuloy, ano ba nangyayari dyan? Yung pala, nung bandang after mga 2 oras sa balitaan na natin, na pinatayan pala sila ng aircon. Grabe talaga, At dahil nga po hindi na bumalik ang mga ito, pinalalabas sila na ito daw ay bilang protesta doon po sa pagka-aresto kay Jinggoy Estrada. At kahapon na naman po, hindi na naman po sumipot. Hindi na naman po sumipot ang majority ni isang anino nga po Wala po. At ang pinaka-worst pa dito, wala daw pong abiso sa panig po ng minorya. According to the minority, hindi daw po sila sinabihan na hindi matutuloy o kaya walang session yung araw na yan kahapon. At baka ganun din, sa tingin ko po, ganun din mangyayari ngayon. Wala na naman pong mangyayaring plenary session. Kahit anino ng mga ito, sigurado hindi na naman natin makikita. At pagka nagkaganon, alam nyo mga kababayan, gaya ng sinabi ko kanina, na pagka hindi na naman po sila dumating ngayong araw na ito doon sa plenary session, malinaw na ito po ay isang uri po ng pananabutahe. Planado po yan. Sa tingin ko lamang planado po yan para maiwasan ang maaaring pagpalit po ng liderato ng Senado. Talagang itong si Alan Cayetano, kapit tuko. Ayaw talagang maalis sa pwesto. Ayaw mawala sa pwesto. At bakit po nila ginagawa yan? Mga kababayan, may in-schedule na kasi si Cayetano na investigasyon po ng Blue Ribbon Committee. At yan nakatuon or matututok po doon sa flood control scam. Sa Huwebes po yata yan. Huwebes, June 4. So bukas na po ito, yan nga, bukas na po ito.
At yan nga, para sa kanila, dapat po itong matuloy. Dahil kung nangyari nga magkaroon muli ng pagpapalit po ng liderato po sa Senado, sigurado mabibigo silang may presenta ang mga di umano'y mga mabibigat na ebidensya. Baka nga gawa-gawa lang ang mga yan eh. Oo, para manira na naman o kaya igiit o kaya ipilit na naman nilang i-connect ang Pangulong Bongbong Marcos dun sa kanilang gagawing investigasyon. Yan ang nakikita ko po dyan eh. So, ganyan po katindi. Oo, ganyan po katindi ang ginagawa pong pananabutahe nitong majority para hindi mapigilan ang investigasyong gagawin po ng Blue Ribbon Committee. At sa ganon, ma-focus po ang usapin sa flood control scam kung saan pati ang impeachment ay sigurado matatabunan po yan. Kaya para sa akin, ang ginagawa po nitong majority diyan po sa Senado ay malinaw na sinasabotahe po nila ang impeachment, ang pagpapalit ng liderato, yan. At siyempre para maprotektahan yung tawag dito, yung pagtutuloy ng investigasyon po ng Blue Ribbon Committee. Alam niyo, hindi lang po minority ang sinasabotahe ng mga ito, kundi pati mga taong bayan na matagal na pong naghihintay. Naghihintay na malaman ang katotohanan sa likod po ni Mary Grace Piatos. Antindi, ano? Grabe ang ginagawa nitong Cayetano. Mula po sa pagbabago sa rules ng Senado para payagang bumoto ang isang senador na kahit po nagtatago, nakagaya po ni Bato de la Rosa. No? At saka pati na rin sa ibang mga senador na maaring makulong, na kagaya nga po nitong si Jinggoy Estrada. Ganon din. Ang hindi po pagdalo sa plenaryo para maprotektahan ang liderato. Ganyan po ang ginagawang pananabutahe at mapanatili si Alan Cayetano sa posisyon bilang presidente ng Senado. At hanggang doon sa proteksyon ng Blue Ribbon Committee, para hindi na po maantalang investigasyon na pamumunuan po ng kanyang kapatid na si Pia Cayetano. At ang isa sa mga vice chair po dyan, o dalawa, ay itong si Marcoleta at saka si Jinggoy na sinawing sinamang palad, anong sinawi? Mali ako doon. Hindi po sinawi. Sinamang palad lang, po. Kaya mga kababayan, mag-antay-antay tayo hanggang mamaya, kung magkakaroon pa rin ng session dyan sa plenaryo, kung hindi na, o kaya wala na, Kaya, Senator Cayetano, kung totoong ikaw ay makadiyos, makatao, mahal mo ang bansa, gaya ng pagmamahal mo sa institusyon na sinasabi mo, siguro mas mabuting mag-resign na po kayo sa pagka-presidente ng Senado. Hindi pa po huli. Hindi pa po huli para ikangay maibalik o kaya bumalik ulit yung magandang imahe po ng mataas na kapulungan. So yun lang po muna.